Kabanata 6521-6525. Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Jacob Thompson. Umaasa ako, mayroon bang babae sa ilalim ni Harvey York na naging dominante? Isang galaw lang. Napakaraming tao, ano sa tingin mo ang magagawa mo? Hindi banggitin ang mga taong ito, pawang armado ng mga sandata ng pagpatay. Lumuhad man silang lahat sa lupa at sampilan ka, hindi ito isang beses na solusyon, di ba? Pagharap sa nagtatanong na mukha ni Jacob Thompson, hindi sumagot si Harvey York, ngunit sinenyasan siyang manood. Nakita ko si Rachel Hardy na naglalakad ng mabagal sa oras na ito, nakatingin sa tinatawag na master na si Qin Chanjian na may panghahamak. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay idiniin ang kanang kamay sa hawakan ng kutsilyo na nakasabit sa tabi niya, at ang hawakan ng kutsilyo ay naunat at nanlambot agad. Marahan na kumikinang ang pilak na lampara. Sa ilalim ng nagtatakang mga mata ni Jacob Thompson, nagkaroon ng pagsabog ng mga hiyawan sa film. Ang mga dating agresibong master ng Qin Chanjian ay mayroon na ngayong mga mantsa ng dugo sa kanilang mga palso o mga mantsa ng dugo sa kanilang mga leeg. Wala pang 3 segundo, ang bawat sugat ng mga taong ito ay bumulwak ng dugo na parang bulaklak ng Diyosa, at ang buong tao ay bumagsak ng diretso sa lupa, patuloy na kumikibot. Isang galaw, lahat ng segundo. Ang lalaking nangunguna ay lumuhad sa lupa na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Hindi siya makapaniwala kahit anong mangyari, paano malulutas sa isang iglap ang lahat ng matataas at makapangyarihang tao sa kanyang panig. Nakaharap sa tahimik na patio, dahan-daang naglakad pabalik si Rachel Hardy at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Ngunit mahinahong kinuha ni Tyson Woods ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero, at mahinahong sinabi, sabihin sa ilang kapatid na panasan ang sahig, tandaan na linisin ito. Hindi nakakaapekto si Dory sa mood sa pag-inom ng tsaa ni Young Master York. Nang makita ang eksenang ito, tuloy-tuloy na kumikibot ang sulok ng mga mata ni Jacob Thompson, habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Maswerte siya sa unang pagkakataon, at kailangan niyang maging mahusay sa pagluhod ng mabilis at matatag. Kung hindi, sa mga taong ito na nakahandusay sa lupa, dapat mayroong isa sa kanila. At ang fighting power na ipinakita ni Rachel Hardy sa oras na ito ay tunay na nakakatakot. Ito ay ipinakita lamang ni Harvey York. Kaya eksakto, anong antas ang kapangyarihan ni Harvey York? Ito kaya ang maalamat na Diyos ng digmaan. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Jacob Thompson na ang buong mundo ay nababaliw. Kasabay nito, mas naging confident din si Jacob Thompson sa hangman banquet sa libing ni Hector Thompson. Sa paligid ni Rachel Hardy, hindi niya gustong umalis si Harvey York, pakiramdam niya ay siya mismo ang magdedesisyon sa mundo. Sa pag-iisip nito, nagpakita si Jacob Thompson ng dogleg expression, at sinabing, Young Master York, ang mga taong inalis ngayon ay maliliit na karakter lang. Ang mga Qin Chanjian bastard na ito ay naglakas loob na bumunot ng buhok sa ulo ng tigre, sa tingin ko ay pagod na sila sa trabaho. Bigyan mo ako ng isang gabi, bigyan mo ako ng pagkakataong mag-perform. Papatayin ko sila, hindi mahalaga. Bahagyang nagsalita si Harvey York. Gamitin ngayon ang lakas tao para sirain si Qin. Sinira lang ni Chanjian ang kanilang marka. Mayroon akong quirk sa sarili ko. May gustong humawak sa akin. Pagkatapos ay puputulan ko ang mga ugat. Malapit na mag-oras. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita ni Harvey York ay biglang nag-vibrate ng marahas ang kanyang cellphone. Sumulyap sa telepono, pinindot ni Harvey York ang hands-free button. Maya-maya, nagmula sa kabilang side ng telepono ang panik na boses ni Rachel Hunt. Harvey York, Young Master York, hindi Master York. May nangyari talaga. Pakiusap, iligtas ang aming Hunt family. Napakalalim ng gabi. Pagdating ni Harvey York sa palasyo kung saan naroon ang Hunt family of Walls Inc., agad siyang kumunat ang noo. Sa madilim na gabi, tila sobrang tahimik ang buong palasyo, na sinasabayan ng sipol ng hangin sa gabi, na halos isipin ng mga tao na magkakaroon ng isang engranding palabas ng 100 multo na naglalakad sa gabi sa lugar na ito. Master, nandito ka na sa wakas. Nang makitang lumitaw si Harvey York sa pintuan, ang nahihiya at hindi maayos na si Rachel Hunt ay tila gumulong-gulong at gumapang.
Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa kagandahang asal at asal, ngunit kinaladkad si Harvey York sa likod bahay ng Hunt family palace nang hindi man lang magalang. Sa daan, maraming tao mula sa Hunt family ang lumitaw, at ang kanilang mga mukha ay sobrang mapatla, na may pakiramdam ng takot. May mga nanginginig, may mga taong nakadapa lang sa lupa at umindayog, at may mga taong nagsimulang bumubula ang bibig. Sa madaling salita, kung ano ang itsura ng buong Hunt family, mayroong isang doomsday scene. Ikaw, young Master York? Hindi, Master York. Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis, nagsimulang mag-practice si Liu Tiangang ng abogasya. Nung una maayos naman ang lahat, pero nung gising na yung 6 na oras na sinabi mo, biglang nagising ang my old lady. Akala ni Xiaoyan Hunt at ng iba pa ay maayos na ang lahat, kaya't humakbang sila ng may masayang ekspresyon, ngunit sinampal ng matandang ginang ang kanyang mukha, at pagkatapos ay ang kalahati ng kanyang katawan ay namamanhid, tulad ng polio. Mayroong higit sa 100 ang mga anak at apo na gustong purihin ang matandang ginang at sumugod, ngunit lahat sila ay dumiretso sa lupa. Ang pag-aalala ng aking lolo ay kaguluhan, at sa sandaling ito, dahil sa impluwensya ng matandang babae na iyon, ang buong tao ay paralisado sa lupa. Kami lang ng tatay ko ang naprotektahan ng jade pendant na naiwan mo sa kritikal na sandali. Ngunit ngayon, ang matandang ginang iyon ay nagsisimula ng mabaliw, kinakagat ito o sinasalo iyon. Ngayon ay umaasa sa dosenang bodyguard na naruroon, hilahin ang lubod upang pansamantalang pigilan ang matandang ginang. Ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Kung tutuusin, ang matandang ginang ay matanda na. Kung mayroong 3 haba at 2 shorts, natatakot ako na ang bagay na ito ay maging dahilan para sa iba pang mga kasambahay upang salakayin ang aking ama. Anyway, napaka-kritikal ng sitwasyon ngayon. Sinabi ni Rachel Hunt ang mga salita sa isang hininga, ang kanyang buong katawan ay pawis. Habang tumatakbo si Harvey York, nakasimangot siya at sinabing, nasaan si Liu Tiangang? Hindi ba siya sa linya ni Qin Changjian? Napakaraming pamamaraan, kinuha lahat ng itim at puti, nakatakas ba siya? Nang makita niyang mali ang sitwasyon, sinabi niya na ang masamang espiritu ay kakilakilabot, at dapat siyang bigyan ng oras upang umuwi at ihanda ang lahat. Paliwanag ni Rachel Hunt na may naiinis na ekspresyon. Pero hindi siya pababayaan ng tatay ko, hayaan mo siyang lutisin ang problema kahit anong mangyari. Sa ilalim ng pagpilit ng mga baril, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbubukas ng altar, ngunit walang nakakaalam kung ito ay gagana o hindi. Bahagyang tumango si Harvey York, may kakayahan na naman si Liu Tiangang, ngunit ang gamot ay asymptomatic, parang umutot. Hindi banggitin na maaaring walang kakayahan si Liu Tiangang. Hindi nagtagal, dumating ang 2 sa likod bahay. Nakita ko na may 12-dosenang mga tao na nakahandusay sa lupa sa oras na ito. Lahat ng mga taong ito ay pawang mga itim, at ang ilan sa kanila ay nawalan ng kontrol sa kanilang mga katawan, at sila ay nawalan ng kontrol sa kanilang mga bituka. Sa oras na ito, bukod sa gulo sa field, may mabahong amoy din na nagmumula sa mukha. Sa kakilakilabot na eksenang ito, nasaan ang kapaligiran na dapat taglayin ng sinaunang balbula ng gate? Masasabing ang kalungkutan ay nasa lahat ng dako, at ito ay kakilakilabot. Si Sunmin Hunt ay paralisado sa lupa sa oras na ito, habang nanginginig, sumigaw siya ng malakas. Maging mahinahon. Ang asawa ko ay nasa late 70s at 80s, ano ang dapat kong gawin kung may nangyaring mali? Obvious naman, napakaganda ng relasyon ni Sunmin Hunt at ng old lady, kung hindi sila masyadong nababalisa. Pero naglalaro ngayon si Erin Hunt, na siyang namamahala sa security guard. Sa isang banda, gusto niyang ikulong ng lubod ang matandang ina. Sa kabilang banda, kailangang pigilan ang natitirang security guard na mahulog sa lupa. Kapag ang hakbang na iyon ay tunay na nakamit, ang Hunt family ay matatapos. Nang makita ang magulong eksenang ito, unang sumugod si Rachel Hunt, at malakas na sinabi, "Pare, inaanyayahan ko si Master York." Master York. Sa sandaling ito, si Erin Hunt ay tila nakakita ng isang negel iligtas buhay na dayami. Bago pa ako naloko ng mantika, marami kang matatanda, wag mo akong pakialam. Makikilos din kayo at tulungan kami sa Hunt family. Bihira din ang tono ng matandang si Sunmin Hunt, Master York, please do it. Dati, masyado akong bulag para makita ang Mount Tai.
Basta mailigtas mo ang pamilya ko, hanggat kaya mo pang iligtas. Ang pamilyang Hunt sa Walls Inn. So paano kung ibigay ko sa'yo ang dati kong buhay? Gustong umiyak ni Sonin Hunt sa mga oras na ito ngunit walang luha, at matamlay ang kanyang puso. Siya ay orihinal na naniniwala kay Liu Tiangang, ngunit ito ay naging ganito. Kung magpapatuloy ito, marahil ay masisira ang buong Hunt family sa Walls Inn dahil sa kanyang maling paghatol. Tungkol naman sa pagpapatong ng mga patay na kamay sa kanyang asawa. Hindi gustong isipin ni Sunmin Hunt ang ganoong bagay. Seryoso ang mga salita ni Elder Hunt. Humakbang si Harvey York, kinagat ang dulo ng kanyang daliri, at isang patak ng dugo ang damapo sa noo ni Sunmin Hunt. Kung pakialam mo dyan, sira ka. Kaya nga wala akong tiwala sa kontrabida na yun. Kung mayroon akong anumang mga reklamo o reklamo tungkol sa Hunt family. Ikaw, hindi talaga ako sasama. Subukan mo ngayon at tingnan mo kung kaya mong tumayo. Saglit na natigilan si Sunmin Hunt, at napagtanto na lang sa susunod na sandali na unti-unting hamupa ang kilati sa kalahati ng kanyang katawan habang tumutulo ang dugo ni Harvey York sa gitna ng kanyang mga kilay. Bagamat medyo nag-aatubili, mabilis siyang napatayo. Matangkad na lalaki. Sunmin Hunt Tertekan. Siya ay nasa retreat sa Shaoxi Mountain sa loob ng maraming taon, at nakilala ang maraming may kakayahang tao at kakaibang tao. Ngunit tulad ni Harvey York, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang binata na kayang lutisin ang isang problema sa ilang galaw lamang. Kaagad, nauuto siya, Kuya York, hindi, Master York. Hanggat kaya mong lutisin ang problemang ito at ibalik ang aking bibig sa orihinal nitong kalagayan, maaari akong sumumpa sa Diyos. Mula ngayon, ikaw na ang pinaka-pinarangalan na panauhin ng ating Hunt family. Kahit sa hinaharap, magkakaroon ito ng ilang mga karapatan na magtalaga ng mga tagapagmana. Ang aming Hunt family. Ang sino mang gustong hawakan ka ay mahihirapan sa Hunt family. Walls Inn kami. Yung tipong hindi namamatay. Parehong natigilan saglit sina Aaron Hunt at Rachel Hunt, halatang hindi nila inaasahan na magsasabi ng mga ganoong bagay si Sunmin Hunt, ang matanda. Gayunpaman, nagkaroon sila ng magandang relasyon ni Harvey York. Kung talagang may ilang karapatan si Harvey York na humirang ng tagapagmana, ang posisyon ni Aaron Hunt bilang pinuno ng pamilya ay natural na magiging kasing tatag ng Mount Tall. At sa buong suporta ng Hunt family sa Walls Inn, si Harvey York ay tatalikod sa Walls Inn sa hinaharap, ngunit ito hindi na magiging mas masahol pa. May puso si Mr. Hunt. Ngumiti si Harvey York. Mayroon akong ilang iniisip tungkol sa iyong tagapagmana mula sa Hunt family. Gayunpaman, walang pagmamadali para dito, pag-uusapan natin ito kapag nalutas na ang usaping ito. 6 characters. Hindi pinapansin ng mga tao sa Hunt family na nagbago ng ekspresyon. Inilagay ni Harvey York ang kanyang mga kamay sa likod at sinenyasan si Rachel Hunt na manguna. Hindi nagtagal, nakilala ni Harvey York ang old lady of the Hunt family na mukhang baliw sa sandaling ito. Kung ikukumpara noong nakaraan, mas malala pa ang sitwasyon ngayon ni Old Madam. Nakasuot siya ng pajama, namumugto ang puti ng kanyang mga mata, at umaagos ang itim na dugo mula sa kanyang 7 butas. Kahit na may mga bodyguard na itinali ang kanyang katawan gamit ang mga lubad, siya ay mukhang napakalakas, at kahit na ang pinakasimpleng paggalaw ay hindi nagawang harapin siya ng mga bodyguard. At ang mga bodyguard na iyon ay takot na mahawakan ng matandang ginang, kaya lahat sila ay alerto at mahiyain sa sandaling ito. Anong akmang kikilos na si Harvey York, nakita niyang biglang umungol ang matandang ginang at hinayla ang isang security guard sa kanyang tabi. Sa takot na tingin ng security guard ay sinampal niya ito ng isang sampal. Agad na napasigaw ang security guard at napahiga sa lupa na tila tuluyang nawalan ng lakas. Bang bang bang, nasira ang isang linya ng depensa. Sa sandaling ito, ang matandang ginang ay tila wala sa lupain ng sinuman. Sa simpleng paggalaw ay natangay na ang security guard na nag-aayos ng kanyang katawan. Sa isang iglap, nawalan ng kahulugan ang lubod na nakatali sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ng ganito, mapapawi ang Hunt family sa Walls Inn. Narito ang aking makalangit na Panginoon. Dapat mabilis na umatras ang kontrabida. Sa oras na ito, mula sa ibang direksyon, si Liu Tiangang, na nakatapos ng tinatawag na pamamaraan, ay sumugod na may dalang pera sa kanyang baywang ng 5 emperador. Lahat ng makakaharap sa labanan ay susulong.
Parusahan ng kasamaan. Sinabayan ng mga galaw ni Liu Tiangang, ang 5 emperador na barya sa kanyang kamay ay nagkalat, at 5 tansong barya ang lumipad palabas, na damapo sa ulo at paa ng matandang ginang. Ang mga galaw ng matandang ginang ay nanlamig sa sandaling ito, na parabang ang buong katawan niya ay nagyelo sa bukid. Bagamat si Xiaoyan Hunt at iba pang mga babae ay nahimatay sa lupa, nang makita ang eksenang ito, lahat sila ay may mga idolo pa ring ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahanga-hanga, si Master Liu ay napakahusay. Ito ay isang paraan na kahit na ang mga pelikula sa Hong Kong ay hindi nang ahas mag-shoot ng ganito. Master, Absolute Master. Siguradong hindi sumabog ang numero 1 Feng Shui Master ni Walls-in. Hindi magagapi sa mundo, walang kapantay sa mundo. Sa harap ng papuri ng lahat ng mga kababaihan at mga ginoo, labis na ipinagmamalaki ni Liu Tiangang na nagsimula siyang magkunwaring agresibo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling ito, may malakas na tunog ng crack, bang, bang, at sabay na nahati ang pera ng 5 emperador, at nabawi ng matandang ginang ang kanyang kalayaan, at sa sandaling ito, sinampal niya si Liu Tiangang ng isang sampal. Paano ito posible? Tingnan mo ang 9 Heavens Thunder God na pinaparusahan ang lahat. Kasamaan sa mundo. Inilabas ni Liu Tiangang ang isang kahoy na espada na inukit mula sa kahoy na tinamaan ng kidlat gamit ang likod ng kanyang kamay, at iniuyog ito pasulong. Basag. Ngumiti ng masama ang matandang ginang, hinawakan ang kahoy na espada at agad itong pinutol, pagkatapos ay sinampal sa mukha si Liu Tiangang gamit ang likod ng kanyang kamay. Anong? Sa isang sigaw, direktang lumipad palabas si Liu Tiangang, at nang bumagsak siya sa lupa, ang kalahati ng kanyang katawan ay namamanhid, ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig, at siya ay ganap na nawala ng kakayahang tumayo at magpatuloy sa pagbaril. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumigil ang hiyawan ni Xiaoyan Hunt at ng iba pang kababaihan, at ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Hindi nila inaasahan na gwapo lang sina Liu Tiangang at Master Liu. Nang makita ang eksenang ito, walang malay na sinabi ni Rachel Hunt, Mr. Young York, kung hindi ay actress muna tayo, kaligtasan muna. Walang problema. Bahagyang nagsalita si Harvey York at humakbang pasulong na nasa likod ang mga kamay. Ilang minuto na lang, nang makitang si Harvey York Steely na nagpapanggap na malakas sa oras na ito, si Xiaoyan Hunt, na orihinal na hindi nasisiyahan sa kanya, ay tinakton ang kanyang mukha sa oras na ito, at nanunuyan ng masakit na ekspresyon, kailan pa rin nagpapanggap ang may apelyidong York. Umalis ka na dito, makakaalis ka pa. Ituloy mong gamitin ang buhay mo para magpanggap, natatakot ako na hindi ka man lang marunong mamatay. Tama, ang ibang magagandang babae ay pilit ding naglalagay ng mabahong mukha nang makita ang basura. Paano mo matatapos ang isang bagay na hindi kayang tapusin ni Master Liu? Huwag kang mahiya dito. Ang dami mong ginagawa, walang iba kundi ang gusto mong magpanggap at maakit ang atensyon namin. Kahit na ang mga babaeng ito ay nagwakas ng masama, mababa pa rin ang tingin nila kay Harvey York. Kung tutuusin, ang hindi kayang lutasin ni Master Liu sa kanilang isipan, paano ito malulutas ni Harvey York? Bakit lutasin ito? Ano ang solusyon? Gayunpaman, bago mawala ang mga sarkastikong ekspresyon sa kanilang mga mukha, tumingin sila. Humakbang si Harvey York at itinuro ang nagliliyab na kilay ng matandang ginang. Nanlamig ang mga galaw ng matandang ginang, ang dilim sa kanyang mukha ay hamupa na parang alon, ang kanyang buong katawan ay lalong lamambot, at siya kaagad na nawala ng malay sa mga bisig ni Harvey York. Sinenyasan ni Harvey York si Rachel Hunt na kunin siya, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at mahinang sinabi, mabuti na lang at hindi ako nawala ng buhay. Nagulat. Hindi ka pani-paniwalang nagulat. Si Xiaoyan Hunt at ang magagandang mukha ng iba pang kababaihan ay matamlay, at ang kanilang nakabukang mga bibig ay hindi may sarado. Nalulutas din ba nito ang problema? What the hell? Nag-aatubili na bumangon si Liu Tiangang at naramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit sa sandaling ito. Alam niya kung gaano kahirap ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit nalutas ito ni Harvey York ng napakadali. Paano nga ba ito ginagawa? Para naman kay Sertmin Hunt, Aaron Hunt, Rachel Hunt at iba pa, lahat sila ay hingal na hingal nang makita ang eksenang ito. Kahit na mayroon silang isang tiyak na halaga ng tiwala sa Harvey York, hindi sila masyadong kumpiyansa. Sa oras na ito sila ay medyo confused.
Ni hindi ko alam kung ano ang dapat kong i-react. Okay, huwag kang magstay. Ibaba muna si old lady para magpahinga muna. Ngumiti si Harvey York sa absent-minded na si Rachel Hunt. Susunod, gagawa ako ng race eta para sa matandang ginang upang gamutin ang kanyang katawan. Tungkol sa ibang mga tao, pagkatapos masunog ang bagay na ito, buhusan ito ng tubig at inumin ang bawat isa sa kanila. Habang nagsasalita, si Harvey York ay naglabas ng isang piraso ng dilaw na papel na iginuhit kamakailan at inihagis ito sa bodyguard ng Hunt family. Ang bagay na ito ay iginuhit ni Harvey York na may dugo at tubig, at naglalaman ng pinakamalakas na aura sa kanyang katawan. Kaunti lang ay sapat na para ma-penetrate ang maldita na aura sa mga tao sa Hunt family. Kaya naman, hindi nag-abala si Harvey York na mag-aksaya ng kanyang lakas sa pagpapagamot noon ng isa-isa. Matapos pumasok sa pakpak, inilublob ni Harvey York ang isang patak ng dugo sa templo ng old lady, at ginamit ang kanyang panloob na hininga upang mapataas ang sirkulasyon ng dugo para sa kanya, bago inireseta ni Harvey York ang isang race eta para kay Aaron Hunt. Ayon sa nilalaman ng race eta, inumin mo ang gamot, kasama ang matandang ginang, lahat ng tao. Kinailangan itong inumin ng pamilya Hunt sa loob ng 3 araw at gabing magkakasunod. Isipin mo rin ang pahinga. Nang makita ang eksenang ito, medyo nalito si Aaron Hunt. Master York, doktor ka pa ba? Doktor, ngumiti si Harvey York. Ayoko, magaling lang ako sa assassination. Matanda na rin ang Hunt family master. Kailangan mong maunawaan na ang mga taong marunong pumatay ay kadalasang marunong magligtas ng mga tao. Sa oras na ito, pumunta na si Sunmin Hunt upang tingnan ang sitwasyon ng matandang ginang. Sa oras na ito, siya ay nag-walk out sa sobrang tuwa, at yumuko kay Harvey York. Brother York, maraming salamat sa pagkakataong ito.